Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for May 4 hanggang 10. Sa mga Aquarius, ihanda mo na yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, ihanda mo yan dahil sa dulo po ate po yung sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale. And exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga Aquarius, kailangan ko ng tulong ninyo. Please do not skip the ads. Continue liking, commenting sa ating po mga videos. Welcome po sa ating mga new subscribers. And i-share nyo rin po ang ating video para po marami pang Aquarius ang makapanood ng bawat libreng reading natin. So please po keep on liking, commenting, and do not skip the ads. Malaking tulong po sa akin yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Hermit card. Si Hermit dito, Aquarius, pinapayuhan ka ng yung spirit guides na panahon na para to let yourself shine. No? Marami kang mga tinatago sa iyong sarili or marami kang kahiyaan. Nahihiya ka eh. Nahihiya ka baka kung anong sabihin, nahihiya kang ma-judge, nahihiya ka na baka husgahan ka sa mga balak mong gawin. Kaya karaniwan, kinikim-kim mo lang sa iyong sarili yung mga gusto mong gawin. Your spirit guides are telling you na panahon na para kumawala ka sa self-isolation na yan. No? You need to show the world kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung ideas mo, kung ano yung plano mo, kung ano yung mga balakin mo, di ba? Because someone out there will appreciate you, will appreciate what you're doing, and will support you. Kaya wag mo laging isipin na mag-isa ka or na walang makaunawa sa'yo. Panahon to para tuparin mo na yung pangarap mo at kumilos ka na and go with the world, di ba? Napakalawak ng mundo, abutin mo, habulin mo yung gusto mo, and huwag kang makontento sa limitado mong space. Dahil walang ibang gagawa ng pangarap na yan kundi ikaw para sa iyong sarili, no? So, shine, be a beacon of hope, and give yourself the opportunity to achieve it. Okay? So, in your core energy, meron kang the 8 of Wands. Si 8 of Wands po, ibig sabihin, meron sa inyong darating na good news this week. Sunod-sunod ito. Maaring halimbawa, tatawagan ka na para sabihing pasok ka na sa isang trabaho, pero kailangan mo ng bagong ID picture, kailangan mo ng barangay clearance, kailangan mo ng police clearance, kailangan mo ng gantong dokumento. Sunod-sunod, di ba? Sunod-sunod yung gagawin mo. Pero ang importante dyan, at the end of the day, may bago kang trabaho. Parang ganyan. So, huwag kang malunod doon sa sunod-sunod na mga dapat gagawin. Parte lang yan ng bagong biyaya. Meron din po sa inyo na para bagang merong development or meron ng resulta yung isang bagay na hinihintay mo na nakabitin. Parang itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang wala ka ng balita, hindi mo alam kung ano yung lagay mo, kung ano yung posisyon mo sa inaasikaso mo ngayon. Asahan mo this week yung mabilis sa dating o mabilis na resulta na magpapaandar sa'yo. At hindi ka na maliligaw, hindi ka na mangangapa dahil alam mo na, gets mo na kung ano yung dapat mong gawin. No? Some of you are traveling this week, no? Baka meron kang biyahe, pupunta ka sa Maynila or pupunta ka sa kabilang bayan para asikasuhin yung mga dapat asikasuhin. But most definitely may movement. So, may paggalaw, may nangyayari na tungkol sa mga hinihintay mo or sa mga inaasikaso mo. The 8 of Wands, you have the Death card. Sabi dito, things are evolving. Things are changing. Yung dating plakda, yung dating parang walang nangyayari, yung parang desyerto, ngayon talagang nag-i-sprout na yung fountain of water, di ba? At hindi ka na salat, hindi ka na desyerto dyan, may nangyayari na kumbaga. So panahon din to for you Aquarius na mag-transform, no? Kapag dumating yung good news or yung development, kailangan ready ka to transform your life at asikasuhin yan. Halimbawa, may tawag, sabi, "Uy, pumunta ka ng Maynila, Aquarius, asikasuhin mo to dahil kapag nakuha mo yung papeles, lalarga ka na." So ikaw, babaguhin mo schedule mo this week. Kung nakaschedule ka para
maglinis ng bakuran, aalisin mo muna yan kasi ihahanda mo yan para asikasuhin to. Parang ganyan. O halimbawa, sinabihan ka na, Oy Aquarius, ang pasok mo na ay 6 p.m., hindi na 8 a.m. halimbawa. So, kailangan natin ng lifestyle change. Hindi ka na magpupuyat dahil alam mong may pasok ka sa gabi at sa umaga ka na matutulog. Parang ganyan. So, kung ano yung kinakailangan na adjustment or flexibility tungkol sa good news na ito, kailangan mong gawin. Nang sa ganun, masulit mo yung magandang dulot ng blessing na ito. Okay? So, Aquarius, tanungin kita ngayon, ano ba tong bagay sa buhay mo na gusto mo nang magkaroon ng sagot, gusto mo nang magkaroon ng development, at bumilis na yung andar? I-comment down below, i-manifest mo yan sa baba, at mangyayari yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Swords. Yes, mag-focus ka ngayon sa pahinga. No? Kulang ka sa tulog, kulang ka sa recharge, kulang ka sa talagang rest. Kasi nga po, sabi ko nga, magiging busy ka sooner na may darating talagang bagong biyaya sa'yo at mabilis ito. Talagang kailangan dito ng energy mo at ng stamina mo. Kaya importante marami kang tulog, marami kang pahinga nang sa ganon makasabay ka doon sa demand ng bagong blessing para sa'yo. Many of you talaga namang kailangan isurrender yung mga kasure-surrender. Halimbawa, bisyo, alak, inom, gimmick masyado, sobrang online shopping, pagpupuyat na halos hindi ka na makapasok ng maaga sa trabaho, kailangan daw i-give up or i-surrender mo yung mga humaharang sa tagumpay mo ngayon. O halimbawa din, i-surrender mo yung laging pagpatol sa mga away-away. Minsan hindi worth it yan, no? Halimbawa online, parati ka nag-i-scroll. And then, umiinit ang ulo mo sa mga bashing o sa mga troll online, no? Panahon to for you to really kumawala doon, bumitaw, huwag kang pumatol and rest your heart, no? Hindi lahat ng bagay ay dapat patulan, ay dapat labanan, di ba? You need to surrender and retreat. Hindi lang ito kaduwagan kung hindi para i-preserve yung energy mo, yung mental health mo, and yung peace of mind mo. Okay? Four of Swords, you have the Ace of Swords. Yes, kailangan maliwanag sa'yo, Aquarius, kung ano yung mga bagay na kapatol-patol sa hindi. Ano yung mga bagay na worthy of your time sa hindi. No? Doon mo ilagak yung energy mo. Huwag mong sayangin ito sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi meron ka mga bagay na dapat ipanalo. Meron ka mga bagay na kinakailangan ng energy mo. Kaya tipirin mo yan. Ilagak mo yan sa valuable and worthy of your time. Many of you pinapayuhan na magpahinga ngayon para sa health mo, sa katawan mo. Ramdam ko dito na tinatawag ka na yung spirit guide sa maglaan ng oras for exercise, for the right sleep. Nakaka-8 oras ka ba, Aquarius? Or 5 lang, 6 lang? Nako, kailangan maghanap ka ng paraan para maka-8 ka ng tulog. Nang sa ganon, talaga yung health mo ay ma-maintain mo. Some of you are being asked na ayusin ang diet, ayusin ang kinakain, because your health matters this time. Okay? So Aquarius, ano po ang lugar ninyo? Taga saan po kayo? Where do you watch this video? At ano yung unique sa mga fiesta nyo sa lugar ninyo? Okay? Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the Five of Pentacles. Meron kang, may 5 ba tayo kanina? Wala. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, alam ng yung spirit guides na ikaw ay napapagod na or nahihirapan na, nag-i-struggle sa isang bagay. Pero sabi dito, you don't need to quit this time. Okay? Kailangan talaga ilaban mo to, idiretso mo to. Huwag mong tambayan yung problema. Huwag mong tambayan yung issue. The more ka nahihirapan, the more na dapat kang dumiretso. Huwag mong namnamin or huwag mong indahin yung hirap na nararanasan mo dahil temporary lamang yan. Okay? Meron taong tutulong sa'yo. Makakaasa ka niyan. Kung you feel so left out, you feel like nobody is really helping you, asahan mo na may darating na tulong. Kaya importante talaga na bukas ka. No? You're open with what you feel, with your problems. Dapat hindi mo yan sinosolo. Huwag kang mahiya na humingi ng tulong. Lalo't higit kung kinakailangan ngayon.
no? Nahihirapan ka na nga, sinosolo mo pa. So, if help is available, do not hesitate to ask for it. Okay? The Five of Pentacles, the Devil card. Sabi dito ng yung spirit guides, minsan mataas ang ego mo, mataas ang pride mo. Kinakailangan na ng tulong, ayaw mo pa rin. Mataas noo ka pa din. No, minsan, you need to admit that I need help, that I'm vulnerable, that I'm weak this time. Okay lang yan. No? Baka nga ang tulong na kinakailangan mo sa Diyos ay yung tulong mula sa ibang tao. Baka sila ang padala sa iyo ng Diyos. Kaya, huwag mataas ang pride, huwag mataas ang ego, i-accept mo yung tulong, nang sa ganun makaalpas ka na sa problemang ito. Minsan, ang problema mo din, bisyo, sugal, or labis-labis na excessive na paggamit ng isang bagay, kaya lalo ka naharangan sa mga progress mo. So, narinig ko dito, panahon to for you to have a discipline, Aquarius. Disiplina, disiplina, disiplina. Nang sa ganon, makaalpas ka sa problemang yan at hindi na makaharang sa'yo yung mga rason ng mga struggles mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Cups. Sabi dito talagang may darating na offer sa'yo this week. Bagong pintuan, bagong pagkakataon, at para bagang wala ka ng chance na mag-isip pa. Yan narinig ko dito. Kapag dumating, hindi ka niya bibigyan ng window to think about it. Hindi ka niya bibigyan ng pagkakataon para timbangin. Kasi nga, mabilis ito. Parang halimbawa, sabi sa'yo, Uy Aquarius, kailangan dito na 5 tao, ready ka ba? Sasama ka ba? Kasi 5 tao lang ang nasa slot, kayang-kaya mo bang sumabay? Kayang-kaya mo bang kunin to? Para ikaw, wala ka ng choice. The time is ticking. Merong deadline, merong kapag hindi mo tinanggap, mapupunta to sa iba. Parang ganyan. So kung ano man tong offer na to na kailangan mo ng quick na desisyon, I'm seeing here na ito yung tatapos sa mga pinaghihirapan mo ngayon. Kaya kailangan mo talaga mag-transform, kailangan mo mag-adjust, kailangan mo sumabay. Kasi yung offer na to, nag-require ng best version of yourself. Okay? Knight of Cups, the Chariot card, yes, kailangan mo umabante sa bagay na to. Huwag urong sulong, huwag mo hindian, huwag mong i-hesitate because this offer will propel you in your progress moving forward. Meron talaga sa inyong babiyahe or lilipat ng ibang kumpanya, lilipat ng ibang trabaho or career path, or lilipat ka talaga ng lugar because you know that this offer is something na tempting at hindi ko kailangang ipagsawalang bahala. May movement talaga, may pag-abante ka sa bagay na ito. Ramdam ko na tatanggapin mo ito, ipaglalaban mo, and you will not miss this opportunity. Congrats po. Especially here, in your near future, you have the World card. Success is on the horizon. Mararamdaman mo na worth it lahat ng sinugal mo at ipinaglaban mo sa offer na yan because you are completing the cycle. Accomplishment, success, tagumpay. Talagang mabubuo mo, makukompleto mo yung nire-require sa'yo. And you are now entering this new level of your life kung saan ibang-iba doon sa dati mong buhay. Talagang nag-transform ka. Meron kang rebirth, kumbaga. And you are now living a better version. Ang tabiyanan mo, 21 days, 21 weeks, or 21 months after watching this video, doon papasok yung complete transformation mo. Yung isang bagay na pilit mong hinahanap, na pilit mong gustong makamit sa buhay mo, abot kamay na siya. And you are living that life. May completion, may pagkatapos, may pagbangon, may pagpasok sa bagong level. So congratulations. Yung iba talaga sa inyo babiyahe, no? You are now going to a different country, different workplace, or different career path na talaga namang ready ka na for growth, ready ka na for elevation. World card, the Knight of Pentacles. Yes, your plans are working. Lahat ng mga nilatag mo, lahat ng mga pinagtiyagaan mong step by step ay talaga namang nabuo mo, nakompleto mo, nagather mo, nagawa mo ng tama, kaya successful ka dito. Pinayuhan ka rin na yung spirit guides na huwag magmamadali, huwag irarush, no? Dahan-dahan lang because the slower the better kasi mas magagarantiya mo na bawat hakbang ay tama. Wala kang detalyeng nakakalimutan at wala kang wala kang rush na pagkilos. Lahat nakikita mo, lahat nagagawan mo ng paraan agad-agad. In these slower plans or slower hakbang, ang rason kung bakit ka magkatagumpay this time.
Congratulations. In your challenge for the week, meron po kayong the Three of Pentacles. Sabi ko nga sa inyo, minsan ginagawa mo ng solo lahat ng bagay. Kaya yan ang problema mo. Kinakaya mo lagi mag-isa. Ayaw mong i-share sa ibang tao tong issue. Ayaw mong i-confide sa iba para nang sa ganun matulungan ka. You always prompt to do things on your own. Kasi ang akala mo, kapag ginagawa mo mag-isa, mas better. Akala mo mas polido, mas maganda pag solo lang. Pero here, you need to realize that there are other people around you that can help you accomplish this problem or accomplish this goal. 'Di ba? Minsan nag-over-exert ka ng effort mo, kaya pagod na pagod ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo, nire-require ka ng yung spirit guide sa magpahinga. Kasi marami kang laban na pwede mo ipanalo. Pero para mapanalo mo yan ng sobra-sobra, you need to understand na may mga taong tutulong sa'yo. May mga taong kaya rin gawin yung kaya mo. At meron ka dapat confidence na they can help me. Okay? Na hindi sila kalaban, hindi sila panggulo, hindi sila asungot lang sa paligid. They are the right people na padala ng Diyos para tulungan ka. So, open yourself. I-suggest mo na yan. Kung kinakailangan humingi ng tulong, sabihin mo na sa kanila nang sa ganun mapulido mo na itong trabahong ito. Okay? The Three of Pentacles, the Ace of Pentacles. Yes, kailangan dito one goal, one aim, and one mission. Kailangan tulungan talaga para sa pagbunga ng isang bagay. Hindi pwedeng watak-watak kayo at hindi pwedeng mataas ang ego ng isa at sasabayan mo pa ng taas din ang ego. 'Di ba? Kailangan you work as a team para makuha nyo, maitanim nyo ng tama itong blessing na ito or opportunity na ito nang sa ganon bumalik sa inyo yung good result. Okay? Be a team player, Aquarius, this week. Kailangan talaga matuto ka makisama, makipag-collab, makipag-cooperate. Dahil ang kapalit nito, magandang bagay. Okay? In your fortune, meron kang breaking trail. A breakthrough is at hand. Sabi dito, malalagpasan mo yung isang mahirap na problema. Meron kang breakthrough moment. Congratulations. In your fortune, meron kang the Six of Pentacles. This time around, narinig ko, i-receive mo na. Very precise, very clear, mare-receive mo na. Kung ito man po ay pera, trabaho, konfirmasyon, yung loan na pinilahan mo, yung retirement money na matagal mong hinihintay, yung bahay na gusto mo nang mabayaran, mare-receive mo na. Ito yung panahon ng pagtanggap ng regalo, Aquarius, okay? Lahat ng pinaghihirapan mo, lahat ng mga tinrabaho mo, ito na yung kapalit. So time to for you to harvest the good outcome sa pinaghirapan mo. No? Hindi ka na maliligaw, hindi ka na malulungkot because what you're chasing is coming towards you. No? So asahan mo this week na bigla-bigla magbabayad ng utang si kumare or papahiramin ka na ng pera ng kapatid mo or you will receive the call na pasok ka na sa isang bagay or you will receive the result na matagal mong hinihintay. So panahon to para saluhin, Aquarius, yung magandang bunga sa pinaghirapan mo. Six of Pentacles, the Queen of Pentacles. Yes, kaching-kaching ito. Wow. Dahil tutok ka, dahil pinaghirapan mo, dahil pinagsumikapan mo, hindi ka nawalan ng gana, hindi ka nawalan ng pag-asa, you will receive the good result. Sabi ko nga pera, nakita ko ng envelope na puti. I don't know why, kung para sa iyo yan, congratulations dahil meron ka ng pera ngayon para gamitin, pampalago sa balak mo simula ng negosyo or pandagdag sa ipon mo or pandagdag sa mga expenses sa bahay. So kung nag-iisip ka ngayon, may pera kaya kami this week, panggastos dito, pambili ng ganyan, yes, meron. Meron kang madudukot, meron kang makukuha ang diskarte para masupply yung needs sa resources mo. Congratulations, okay? Yung pera mo, okay ka. Huwag ka mag-alala. In your divine messages, meron kang the answers you need are coming. Lahat ng mga hinahanap mo, lahat ng tanong, lahat ng pagkaligaw, lahat ng mga soul searching mo, the answer will come. Maliliwanagan ka rin sa mga dapat mong gawin. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Ten of Swords. Sabi dito, tapos na, ending na, rurok na lahat ng mga kasawi ang palad mo, may closure ka na dito, at pabangon ka na. Pinipilit ka ng yung spirit guides, Aquarius, to pick yourself up. Kung ano man yung rason ng pain, suffering, pagkaiyak, pagkalugmok, pagkalugi noon, kailangan hindi yan ang mag-define ng buhay mo.
May pagkakataon ka pa para bumawi, bumangon, magkaroon ng bagong simula. Okay? Kaya ngayon, ma-excite ka. Punuin mo ang puso mo ng pag-asa dahil yung hinahanap mo ay magkakaroon ka na ng chance para kunin siya. Okay? Ten of Swords, the Strength card. Yes, magpakatatag ka ngayon, no? Na lahat ng mga bagong yayakapin mo o mga bagong pagsusumikapan mo ay makakamit mo talaga. Basta may tiyaga, may pagsusumikap, merong dedikasyon at tapang, makakalaya ka sa heaviness or problema na ito. Be strong, be brave, makakaahon ka din. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have quill, get back to the basics. Sabi dito, simplehan mo lang daw. Huwag mo daw i-overcomplicate para lalong hindi ka mahirapan. Kung kaya namang simple lang, bakit hindi mo gawin? Diba? You also have egg, success assured with good plans and hard work. Sabi dito, siguradong mapipisa ang itlog ng iyong kayamanan kung ikaw ay magsisipag ngayon at sasamahan mo ng magandang plano. Okay? Hindi pwedeng bara-bara lang at hindi pwedeng kilos ka lang ng kilos. Yung sipag mo, mawawala yan kung walang tamang plano. Kaya kailangan armasan mo ang sarili mo ng tamang plano na realistic, practical, para nang sa ganun pag kumilos ka, sure ball ang tagumpay. Okay? You have August o mga Aquarius. Meron ba kayong special occasion pag August? Halimbawa, birthday ni kapatid, anniversary, or any occasion na importante pag August. Kung ang sagot po ay yes, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, may milestone daw po kayo sa Agosto. You also have younger woman, babae daw po na medyo bagets sa'yo. Maaring anak mo, pamangkin, apo, or katrabahong medyo bagets pa. May concern daw sa kanya, kausapin mo, baka meron ka matutulong sa kanya. Okay? Ang outcome ni Aquarius for May 4 to 10, you have the Moon card. Yes, lahat ng tanong lilinaw. Makakaahon ka na sa pinoproblema mo ngayon. Kung ano man yung temporary problems mo, it will end soon. At marirealize mo na buti na lang pinagkatiwalaan ko sarili ko, buti na lang hindi ako nag-quit, buti na lang talagang diniretso ko kahit walang kasiguraduhan, pero I know to myself kaya ko to. That is something na rewarding sa dulo because everything will make sense. Marirealize mo na, gets ko na. Kung bakit hinayaan ni God na umalis to, mawala yun, matanggal sa akin to. Because itong bagay na ito, na nahirapan ako, yes, ay para sa akin pala talaga. No? Kung ano man yung problema mo, malalagpasan mo yan and you will really reach the outcome of this challenge na yan. Okay? The Moon card, the Hanged Man. Yes, beautiful. Sabi dito ng yung spirit guides, lahat ng pagkaantala, lahat ng mga iniyak mo, lahat ng mga delays sa buhay mo, may rason. Okay? And you will be enlightened na lahat pala ng bagay sa buhay ko, may right timing. Kung hindi mangyayari ngayon, ibig sabihin, pine-prepare pa ni God. Hinahanda pa niya para mahinog sa'yo. Kapag hindi pa binibigay, ibig sabihin, kapag pinilit mo, baka masaktan ka, baka masugatan ka, baka mahirapan ka lalo. Kaya kapag mayroong mga delay, kapag mayroong mga pagkaantala, ibig sabihin, pine-prepare pa ni God. So, wag mong questionin at wag mong ipuwersahin, wag mong kontrolin. Let it happen. And maliliwanagan ka rin sa mga tamang aksyon because God will give you the right answer at the right time. At kapag dumating na yung kaliwanagan na yun na parang, gets ko na, doon ka turing na makakasulong. Mas magaan, mas mabilis, mas dire-diretso. Okay? So, wag mong katakutan yung mga delay. Wag mong kabwisitan yung unclear things because ito yung moment of silence. Diyan papasok yung sagot, tapang at kaliwanagan para magdire-diretso ka. Okay? So, Aquarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Ten of Wands, the Emperor card, and the Ace of Cups. At the bottom of your deck, meron kang the Three of Wands. Meron kang hinihintay, Aquarius. Meron kang gustong makuha. And you don't know kung kailan, paano, dapat ko ba bang hintayin, parang ganyan. Your spirit guides are telling you to be brave this time. Maging matapang ka, especially sa mga hinihintay mo. No? You need to put the hard work this time. Alam ng puso mo kung gaano kahalaga yan. Alam ng puso mo na willing ka to do the hard work and willing ka to take on the challenge. Makuha mo lang to.
no? So, you need to ask your heart, gusto ko ba talaga to? Mahal ko ba to? Importante ba sa akin to? Kasi kung yes ang sagot mo, ipaglaban mo. Maging matapang ka ngayon to undergo the process. Walang shortcut, walang reklamo, walang quitting, no? Because you know, matagal mo tong hinintay eh. Talagang nahirapan ka pa nga, di ba? Pero worth it ang paghihintay, lalo kung talagang heart's desire mo to. Nasa puso mo, malapit sa'yo to eh. And you need to let it in your life and embrace this opportunity. Basta maging disiplinado ka lang, maging wais ka lang, maging matapang ka lang, kahit anong hirap, kahit anong bigat magagawa mo, makakaya mo. Because I know, mahal mo to, mahalaga sa'yo to. So, let it in. Yakapin mo, papasokin mo yung hinihintay na yan, and be responsible. Yun ang importante dito. Be responsible. Kailangan magtrabaho, magsipag, akuin lahat ng dapat gawin, do it. Because kayang-kaya mo siyang hawakan. Kayang-kaya mo siyang kayang-kaya mo siyang gamitin or gawin sa buhay mo. You have every ability and skill to manage this opportunity or this blessing na papasok sa'yo. Just lagi mo isipin, mahal ko to, importante to, lahat magagawa mo. Okay? So be happy, darating na siya. Mahirap man, nakakapagod man, pero parte yan ng pagpasok dito. At be strong, be brave. Kayang-kaya mong tanggapin to at palaguin or palaganapin sa buhay mo for a very, very long time. So ngayon pa lang kinakongratulate na kita. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Tanggapin mo, pag sumikapan mo, mahalin mo, it will give you something fruitful or something rewarding soon. Okay? So congratulations. Ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 4 to 10. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal ko Aquarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.